Gusto ko lang mag-react dito sa isa sa mga na-encounter natin ngayong araw, which is, I think, kind of bothering. At what's even more bothering is yung impression na nakikita natin sa iba na nagiging positive instead na makita kung ano ba yung negative beneath this belief regarding sa having family and kids. So I talked to one of my Gen Z friends and I can't resist to share. And he and his long-term GF don't want to have kids. They're too busy building their investment and buying their first home. Simple lang sinabi niya, if I am not financially stable, we are not going to have kids at all. And to continue, there are people I know sobrang hirap sa buhay, like six ang anak, while some of my friends na financially stable, okay na sa dalawa. Yung iba kasi thinking nila sa bata, free retirement fund, tapos na ako, then ikaw naman mentality. Rather, give your child a house, business, and investment. Huwag utang, pain, at trauma. Gusto kong mag-comment sa lahat ng parte na to. Kasi, well, by the way, I am 42 years old. And one thing that I have learned in my life, in those 40 years, is yung value ng family. Naalala ko yung sinabi nung tatay ko sa akin, huwag kang matakot magkaanak. Kasi pareho lang din naman yan. Sinabi niya sa akin nung isa lang, nung si ate pa lang daw yun yung nandoon is mahirap na. Then dumating ako, mahirap pero same pa rin. Then dumating uli yung sa kong kapatid, pareho pa rin. And ang masishare ko lang dito is, napatunayan ko talaga pareho lang talaga. Meron ako ngayong apat na anak. Noong una is struggle, oo. Hindi ako naka-focus sa trabaho on a sa corporate. So nandun ako sa sariling diskarte. So I am a coach, a swimming coach. So meron kaming team. So every summer, active yung swimming team namin. Then maliban doon is meron ako mga ibang mga side hustle. At alhamdulillah is na-provide ko naman lahat. Then dumating yung anak ko pangalawa. Same pa rin yung hirap eh. Pareho pa rin. So mamaya ipapaliwanag ko 'to kung bakit at bakit ko 'to gustong i-share, bakit napakahalaga nito. Then dumating ulit yung pangatlo kong anak na na ay dumating yung bunso ko. Actually, meron na akong 4 na anak ngayon. Then nakikita ko is, alam mo, hindi tayo puwedeng umabot sa point na wala na tayong problema. So yung nakikita ko na sinasabi sa generation natin ngayon na ipe-prepare ko muna ipe-prepare ko muna pamilya natin kumbaga. We need to be financially stable para 'pag nagkaanak na, is ready na lahat. Well, ang masasabi ko diyan, we cannot be ready enough sa mga darating na problema. So, ipaubayan natin yung tomorrow's problem sa tomorrow us. Hindi naman sa pagiging parang napaka-immature or parang irresponsible. Kung hindi is napakahirap mabuhay bukas nang hindi natin na-appreciate yung meron tayo sa ngayon. Kasi isa sa mga pinaka masasabi kong blessing na natanggap ko, alhamdulillah nabiyayaan ako ng isang napakagandang pamilya. Nabiyayaan ako ng mga mabubuting mga anak. Nabiyayaan ako ng mga supportive na mga kapatid. At sa dami ng pinaghirapan o dinaanan kong paghihirap, ang pinaka nagpagaan sa'kin dun is yung mga kapatid ko. So, hindi ba natin naiisip na baka yung mga anak natin gustuhin din nila na magkaroon ng kapatid na makakasama nila 'pag tumanda sila? Kasi oo, may mga dumarating sa buhay natin na nakikilala natin na parang kapatid na natin. May mga nagsasabi pa nga na minsan mas okay pa or mas maganda pang turing sa'yo ng ibang tao kaysa sa mga sarili mong pamilya. Well, nalulungkot ako sa kanila kasi hindi nila na-experience kung ano talaga yung pakiramdam na magkaroon ng pamilya. Kasi at the end of the day, pamilya talaga yung makakatulong sa'yo, eh. Kapatid mo yung makakasangga mo, masasandalan mo. Kaya ang lakas ng loob ko na sumubok sa iba-ibang mga bagay. Kasi nandiyan yung mga kapatid ko na malalapitan ko. Hindi dahil nakaasa ako sa kanila, kundi dahil, well, nasabi kasi nasabi sa Quran, kung gusto nyong ipahabain yung blessing nyo, i-maintain nyo yung relationship nyo sa inyong mga kapatid.
hindi talaga natin mapaghahandaan kung anong problema, hindi natin masasabi kung anong problema at hindi tayo puwedeng mawalan ng problema. So kung dahil doon sa masyado kang takot harapin yung problema mo bukas, nababalewala mo yung blessing na puwede mong makuha ngayon at na puwede pang mas malaking blessing in the future. Like like the family which is para sa akin is the biggest blessing na puwede natin makuha. O totoo talaga napakahirap magkaroon ng malaking pamilya, napakahirap ipasok ang sarili natin doon sa sitwasyon na hindi tayo ready. Pero hindi ba napakasarap na babangon ka sa umaga na alam mong sobrang daming problema pero meron kang dahilang bumangon. Meron pa mang mas malaking dahilan na bumangon ka kundi dahil sa or mas malaking dahilan kaysa sa pamilya mo. Sila yung pinaka-reason natin para bumangon. Ang problema na naman natin is hindi pera, eh. Nasasabi ko nga sa mga anak ko at sa mga kaibigan ko rin na ang pinakamadaling problema natin is pera. Kasi magtrabaho ka lang, magkakapera ka na, tapos na problema mo. Ano yung mga malalaking problema hindi kayang sagutin ng pera, 'di ba? So, ibig sabihin, yung mga bagay na yon hindi natin kayang paghandaan sarili yon. So, magawa natin is i-ready natin sarili natin na mas ready tayo with the company sa paligid natin, mapaghandaan natin na meron tayong makakasangga na makasama throughout those problem. And yung sinabi na give your child house, business, investment, wag utang, pain and trauma. Naniniwala man talaga ako na wag natin sila pasahan ng problema. Pero wag din natin i-ready sila sa isang bagay na hindi pa sila ready kasi pagkakaroon ng lumaki sila na hindi sila ready sa responsibility is isang malaking isang malaking crime din against sa kanila. Naniniwala ako na we have to make them strong rather than being prepared or secured because being strong is a security in itself. I-ready natin sila sa problema. Kumbaga hindi natin sila may i-ready sa kahit ano sa lahat ng klase ng problema na darating sa kanila. Pero pwede natin silang i-ready na maging ready sa kahit anong problema makakasalubong nila. At hindi yun masasagot ng bahay, business, investment, hindi yun eh. Ang pinaka-investment natin sa kanila is sila mismo na ma-ready nila na magkakaproblema sila. Pero dapat handa sila. So paano natin magagawa yon? Paano natin maipapakita yon? So hindi ba nila makikita yon pag nakikita nila na nagkakaproblema tayo at pinapakita natin sa kanila na sinusolusyonan natin yung problema kasama sila. Kumbaga hindi naman talaga maganda na yung idea na pinapalaki mo yung anak mo para sila ang ang magsusupport sa iyo pag tanda mo. Hindi naman talaga maganda yon kasi hindi yun obligasyon ng anak natin. Pero naniniwala ako na hindi man yun obligasyon, pero isa iyong napakalaking opportunity sa mga anak natin na mapatunayan na meron din silang kayang ibalik. Kumbaga kaya nilang tumanaw ng utang na loob. At para sa akin, hindi isang mabigat na obligasyon. Isang napakalaking opportunity na maging service tayo sa mga magulang natin pagtanda nila. So, huwag natin ibigay sa kanila yung obligasyon na tulungan tayo, pero huwag natin din ipagkait sa kanila yung opportunity na tumulong sa pamilya nila. So, bakit nga ba napakahalaga nun? 'Di ba, darating din sa point na sila naman yung mga magiging magulang. So, if ever, ako naniniwala ako na kung ano yung pinakita mo talaga babalik sa'yo. So, if ever na naging mabuti sila sa mga magulang nila at nakita yun ng mga anak nila, paglaki nila, hindi na nila kailangan turuan yung anak nila, sila ang aalagaan ng mga anak nila. Pero kung sila habang lumalaki sila is nagiging madamot sila sa kanilang mga magulang, ayun din yung pinaka makikita ng mga anak nila at ayun din yung may experience sila. So wag tayong magbigay ng crime sa mga anak natin na magpakita ng hindi maganda na yun ang maipapasa nila. Kasi maliban o ang pinakamalaking legacy na maiiwan natin sa mundo is yung mga anak natin. So bakit natin ipagkakait yung magandang bagay na yun? Dahil lang natatakot tayo sa isang problema na hindi pa dumarating. So habang wala pang problema na yun, mabuhay ka sa ngayon, i-appreciate yung meron ngayon, pangalagahan mo ang iyong pamilya, huwag kang matakot magkaroon ng pamilya.